Matapos ang paggamit ng pangalan ni Vic Soto sa teaser ng pelikula ni Daryl Yap na Rapists of Pepsi Paloma, isang bagay ang sure tayong lahat. At yan ay ang pagpoproteksyon ni Vic Soto sa sarili niyang pangalan bilang isang batikan sa industriya. Metaphorically, nagkaroon ng isang madugong back and forth sa pagitan ni Vic Soto at Daryl Yap. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ay matapos pumunta ni Vic Soto kasama ang kanyang asawa ni si Pauline Luna sa Muntinlupa City RTC para opisyal na magsampa ng kaso laban kay Daryl Yap. Bago ako magpatuloy sa kwento lamang po, magkakaroon tayo ng disclaimer. Disclaimer, like I always say, wala po tayong kiniklaim kung ano po ba talaga yung nangyayari. Obviously, hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari po dito, kay Pepsi Paloma. Mainly because the only person who knows what truly happened 100% is of course already dead. Wala na siya. Susuportahan po natin ang paghahanap ng katotohanan, pero hindi ibig sabihin nun, pangungunahan natin ang mga totoong pangyayari, Hindi natin pwedeng i-assume na ginawa talaga ni Vic Soto kasi unfair kung hindi po niya talaga ginawa. Sana naiintindihan niyo yung ganung mga bagay. Pangalawa, nakikita ko rin po na meron kasing political aspect na pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa kwentong ito. Hindi po natin yan kakalkalin dahil wala po tayong papanigan. Ikukwento lamang po natin ang araw na ito, objectively speaking. So, meron tayong dalawang side na i-discuss on everything that happened on that day. Vic Soto's side. For someone na tinitingala, nire-respeto, ang pagdungis ng pangalan mo, may epekto yan. Hindi lang sa business mo, kundi sa personal mong well-being, kumbaga. Sa rate mo bilang isang endorser at I think isa sa mga pinakamataas na binabayarang endorser, itong si Vic Soto dahil sa tiwala ng mga tao sa kanya. Sa kikitain ng pelikula mo, may epekto sa kanya to. Vic Soto is both a public figure and a brand at the same time. At ang simpleng pagbabanggit ng pangalan niya sa teaser, na pag-usapan na natin to, na hindi ko po alam kung malisyoso yung paglalagay ng pangalan niya dun sa teaser na yun, makaka-apekto ito sa kanya at merong napakabigat na consequences. Especially kung hindi niya po talaga ginawa, hindi ko po masasabi. Sa Regional Trial Court, nag-file siya ng cyber libel kay Daryl Yap. Ayon sa kanya at dun sa attorney niya, 19 counts of cyber libel ang inihain nila. 19! Napakadami. Ayon sa isang explanation, sinerch ko dun kung bakit napakadami. Ito ay dahil naka 19 na posts or uploads itong si Daryl Yap. Hindi na natin iisa-isahin yung mga posts na yun po, dahil napakadami. Anyway, yung kaso, habang binabasa ko rin po yung kwento, nagkakahalaga ng 20 million para sa moral damages at 15 million para sa exemplary damages. Hindi ko po alam kung kikitain to ng pelikula, kung lalabas pa yun, di ba? Pero napakalaking pera. Hindi kaya ng mga normal na tao kagaya natin. Grabe. At ito ito yung nakita ko. Tungkol pa lang sa teaser, ay yung mga pagdedemanda na to. At wala pang kinalaman doon sa kabuuan ng pelikula dahil obviously po, hindi pa naman nilalabas ni Daryl Yap yung buong pelikula. Hindi pa natin alam kung ano yung mga paratang na ilalagay niya doon sa palabas. Kung mailalabas man ang pelikula, pupuntahan din po natin yan mamaya. Sabi rin ng lawyer ni Vic Soto na si Daryl Yap ang cause ng mga publications na malisyoso at defamatory. Yung defamatory, bukod sa salitang malisyoso, kumbaga merong intensyon na manira. Sabi rin ni Vic Soto na wala siyang kaalam-alam daw nung araw na nangyari ito. Kwento lang daw po ng kanyang asawa sa kanya nung lumabas ito. May interview din si Pauline Luna. Sabi niya, walang kumonsulta, walang nagpaalam, walang consent. Tinanong din siya, bossing, politically motivated ba to? Nabanggit din kasi yung pangalan ng anak niya. Lagi ko rin po nakikita sa mga komento yung pangalan ni Vico Soto. Pero sabi niya, ayaw niya raw magkomento kasi para sa kanya, hindi politikal itong pangyayaring ito.
he was also asked, tinanong siya, anong gusto niya daw sabihin kay Daryl Yap? Sabi niya, wala naman. Happy New Year. Okay. Regarding sa mga alegasyon, may sinabi yung lawyer nila. Okay. Lilinawin ko lang po. Sabi, wala pong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi po totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwentong ito. From Attorney Buko de la Cruz na legal counsel ni Vic Soto. And ano lang din, no? Common sense. Kasi pag hindi ginawa ni Vic Soto to, parang sinasabi niya na guilty siya, di ba? Pag hindi niya dinemanda, parang gano'n na rin yung tatanim sa atin. And ano lang din yun, kumbaga knee-jerk reaction for all of us na i-defend natin yung mga pangalan natin. Okay. As for the fans, ito yung nakikita kong recurring na mga komento nila. Ang main concern nila is number 1, yung mental health ni Vic Soto. Obviously, no, may epekto sa ito para tangang kang ganyan. And number 2, yung well-being noong pamilya niya. Specifically, yung mga batang anak niya. Ito ngayon yung tanong ko. And I'm sure, ito yung tanong ng nakakadami nung nangyayari to nung araw na yon. How did Daryl Yap respond to this? I think, ina-assume na rin niya na mangyayari to. Daryl Yap's side. Unang-unang nakita ko, siya mismo yung nag-share ng balita galing sa News 5 doon sa Facebook page niya na maghahain na ng reklamo sa kanya si Vic Soto. Ang basa ko dito sa move niya to, no, na whatever is happening, I think aware siya na idedemanda na siya. I might be wrong, pero parang ganun yung basa ko dito sa tapang niya, no, na pag-share niya itong mga bagay na to. Nag-share din siya ng isang screenshot na meron daw media advisory na humihingi ng request para sa media coverage ng pagkaso ni Vic Soto laban sa kanya. Matapos nito, nag-share ulit siya ng larawan ni Pepsi Paloma kung saan nakasulat ng malalaking letra ang salitang victim. So sa mismong timeline na to, no, babalikan po natin si Vic Soto. Around this time, nagpunta na siya ng Muntinlupa City RTC. Shinare naman ito ulit ni Daryl Yap, yung post ng News 5. And then isinulat niya ang caption na Pepsi goes back to court. And then sa next post niya, medyo sineryoso niya na yung mga katanungan ng mga tao. I-skip natin dun sa mga tanong sa kanya na nagsisinungaling ba ang teaser? Kumbaga, malisyoso po ba ito? No? Sabi niya na ang sagot ay wala sa litrato. Yung picture po nagsasabing oo. Ito ay nasa maraming lathalain daw. Nandun daw. Nasa mga naburang video. Naano ako dyan, napapaisip ako dyan sa naburang video na yan. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Na kung ano man yung ibig sabihin niya sa naburang video, sa totoo lang, curious ako. Hindi ko alam po, no, kung nagbabluff lang siya dito o kung meron talaga siya ipapakita sa pelikula. Nakaka-curious, sa totoo lang. Pero let's face it, nasa panganib yung pag-ere ng pelikula ni Daryl Yap. Obviously, walang kumakampi sa kanya dito masyado, di ba? Sa dulo ng post, sabi niya, Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte. Ang Pilipino sa sinihan. So, post ulit siya. Nililinaw niya na hindi daw tungkol sa kliyente ng mga lawyer, no, na si Vic Soto, ang title ng pelikula niya. Na sila lang daw yung nagsasabi nito. Proceeding to the next post, nag-upload siya ng isang picture kung saan nasa likod niya ang larawan ng truck na Pepsi. Nakalagay sa caption, Missing Japan. So after lahat ng kaguluhang to, ito na yung tanong. May balak pa kayang ituloy si Daryl Yap ang pelikula? Ayon po sa mga nakikita ko, parang gusto niya talagang i-push to. No? The answer, nasa sumunod niyang post. Kasi, nag-post siya ng mga bagong karakter na gaganap doon sa kanyang pelikula. At ang isang to, no, isa pa lang, as of the posting of this video, si Beverly Salviejo, na isang veteranang aktres. Ang bibigat ng mga pangalang kinuha niya sa totoo lang. Si Beverly gaganap bilang Monica, na isang talent scout na nag-introduce kay Pepsi Paloma kay Ray de la Cruz. Okay, so may mga nagtatanong sa akin kung ano raw yung reaction ko dito. Ang sasabi ko lang, no, wala po akong kinakampihan dito. Hindi tayo dapat kumakampi sa tao. Yan yung sa akin. Kung hindi, dapat yung katotohanan ng pinapanigan natin. Hindi si Daryl Yap, hindi si Vic Soto, kung hindi ang paglabas ng katotohanan sa nangyari kay Pepsi Paloma. Yan lang po yung ano ko eh. At sa ngayon, parang ang labo pa po, no? Parang
wala pa talaga tayong alam. Kung hindi, dapat ay maghintay na lamang po tayo kung ano yung mga katotohanan na lalabas sa kwentong to. And I do hope na after ng mga kagaluhang to, ay lumabas ang katotohanan na kung kinakailangan malinis ang pangalan ni Vic Soto, sana ay malinis. Kasi napakabigat na ano to, no? Napakabigat na akusasyon po. Pero kung may ginawa talaga kay Pepsi Paloma, sana ay lumabas din. Ay, yun lang. Maghintay lamang po tayo. Yun lang yung aking reaction dito. So, ito yung question of the day natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway na pinopost po natin every first upload of the month. Nasa dulo ng video. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment at nagsasuggest ng mga kwento sa atin. Eto na. Gusto mo ba na ma-push yung pelikula? Curious ka ba kung ano pa yung mga ilalagay ni Daryl Yap sa pelikulang ito? Comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. Padaanin niyo muna po. Doon na lang po sa tent po. Sa tent. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Huwag kayong manunod. Huwag kayong manunod, sir. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng bossing, hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalita ako. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit na yung pangalan. Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking lawyer na si Atty. De La Cruz. Attorney Buko. Sa attorney. Bossing, in general, kayo. Lalap po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, ano sabi ng asawa? Ano sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban natin. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala. Bossing, hindi po politically motivated ito. Si attorney din ang Sir, personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron pa may but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si attorney Sir, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po I yung... don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, nasi-share. Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong maiko-comment dyan. Wala kayong planong i-TRO bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Sige. Message na lang kay Direk. Pa. May message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang
paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production nung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent